May kukwento na lang ako sa inyo, no? Naalala ko noong naghahanap ako ng bahay. Kung saan ako naghahanap noon. Around, malapit na sa natrabaho ko nun sa mga pagkain ba. Medyo tintin ako talaga ng bahay. Tapos yung mga real estate, meron na, kasi pag foreigners ka, merong talagang inaasikaso ka, pero pag foreigners na nila, merong hindi ka asikaso, hindi ka papansinin. Ganon. Tapos, no, one time, di pa hanap mga siguro 1 year na yung hanap ako ng hanap, no. Tapos one time, mading araw, nakahiga akong ganyan. Tapos, may tingin ako internet. Ano mo, nagbiblinking siya, nagbiblinking, nagpa-plus na ganyan, no. Hindi ka tayo na part ng app ng bahay ba, nagbiblinking siya ganyan. Tapos, kung ano to, tapos pinundot kong ganyan. Tapos, may event daw siya. Tapos, on that time, may trabaho tayo, pero tumawag tayo ng tanghaling tapat noon kasi wala tayong time. Tumawag tayo, tapos nag-recall siya, after 3 days na. Sabi niya gano'n. Sabi niya, may event nga. Sabi ko, kasi kuha ko na schedule na bibisitahin ko yung bahay. So, nakita ko siya, doon sa picture, purong lang, yung harapan lang ba. Sabi lang na malapit sa kalsada, malapit sa station, malapit sa ospital, malapit sa yung bilihan ng yung Sancho ko, ang tawag yon, yung mga cooperative magulay ng malapit din siya, 8 hours sa palengke. Basta malapit siya kung saan-saan. Tapos, tumawag sa akin, sabi ko sa anak ko, nak, meron doong, bahay na events ngayon, yung tinitingnan yung sinasabi nilang showroom, parang ganon, no. Tapos, ayun nga, punta kami ng anak ko. Una, ako yata yung, ako nga, ang una, tapos pangalawa yung anak ko. Tingin. Sabi ko, maganda naman kasi maganda sa karsada. Kasi nag-iisa lang tayo ng mga anak ko, nag-apartment na, kanya-kanya na siya na. Pero gawin naming hangout ba. Mas pag sa apartment ka kasi, mga tao ba, tsaka hindi mo magagawa ang gusto mo. Yun, ganun. Kapag kakaiba nga lang ng apartment. Pero ang pagkakaiba ng sa bahay, pag hindi mo kasundo yung mga kapitbahay mo, pwede ka nang lumipat agad-agad, di ba? Ayaw mo eh. Marami naman dyan. Pero pag bahay mo na, hindi ka na makakalipat. Basta agad. Nasa yun, tapos, mura lang yung deposit dito, tapos, yung, sabi ko kasi wala akong pera, kaya mura lang yung deposit niya. Tapos, syempre, mutang ako sa bangko para bayaran. Tapos, every month naman, nililes naman to sa aking account. Para, binayaran ko sa real estate ng cash. Tapos, yun, monthly binabayaran ko. Kaya tayo, ay maraming utang. Pero ilang taon na naman ang magbabayad. No, madali na yun. Tapos, noon na, kwento ko sa inyo, nagtatanim-tanim ako ng gulay sa paso o kaya sa bibili ako ng, siyempre, yung harapan namin kasi is puro bato-bato ba, wala naman tayong pambayad sa simento. At saka, ewan ko ba, kasi noon sa dati kong tirihan, ayaw nila ng simento, pero ngayon, hindi na maganda sa katawan yun. Sabi lang yun kasi wala tayong pera, no? Ay di, tatim-tanim tayo sa mga paso-paso at saka sa plastic-plastic ng mga gulay, yan. Tapos, one time nga, yung kapitbahay ko, na kabatian ko ba yung lola, sabi niya, bigay ko, alam mo, na kawawa naman yung mga tanim mo, sabi niya ganyan, nalalanta. Kasi pag mainit ba, siyempre naandun lang siya sa loob ng plastic, mainit yung plastic, naiinitan yung mga ugat, nalalantay siyang ganyan, no. Pag uwi ko, may nagdidilig. Sabi ko, sino kaya nagdilig? Alam mo, parang kapitbahay ko, siguro. Naaway doon sa pananim ko, nalalanta ba siya, dinidiligan niya siguro, no. Tapos sabi niya, bigay ko na lang yung lupa ko sa iyo. Yun, sabi niya, ako'y matanda na, hindi na ako ilang taon na ba kayo? Sabi niya, mag-80 na daw. 80 na daw siya. Sabi ko, sa isip ko, bata pa. Kasi, ang 80 dito, marami pang iinumin na gamot na vitamins eh. Dahil pag matanda na ganun talaga dito. Mabubuhay ka punta ng hospital, kakainom ng Depende siya. Sa bata, nagka-cancer ha. Dali lang buhay. Tapos yun, hindi ko siya pinansin. Sabi ko baka, na siya, naulianin mo ba?
Tapos, one time, yung asawa ko nga, nag-ano dyan sa labas, nagtatalyer ba, pinuntahan siya nung anak na lalaki na magsi-60 na. Lagi nagbubungkal doon sa harap ng lupa nila doon, sa harapan sa bahay nila pa. May, karatig nga lang nung ano namin, no. Tapos, sinausap niya yung asawa ko na bibigyan nga daw kami ng lupa. Una, yung sinabi yung maliit lang daw doon. Tapos, ako na, sabi nung dumating ako, kasi malis ako na, sabi ng asawa ko, uy, ano, may good news ako sa'yo, sabi niya ganyan. Sabi ko, ano yon? Pumunta dito yung ano, yung kapitbahay natin. Sabi niya, ay nanap ka nga, pero wala ka nga. Sabi ko gano'n. Tapos sinabi niya sa akin na masipag daw ako. Tapos punta daw, ano, yung daw lupa dyan sa kabila. Yung pati yung stock room dyan, yung garahe. Bigay daw sa atin para doon na daw magtali. Hindi na daw maulanan. Alam mo, on that time, nung araw na yon, hindi na makapagtali ng asawa ko kasi nananaginip na siya ng gising. Nananaginip niya ng gising, hindi siya makatrabaho no, kasi nga, ano, may, yung parang pinangarap niya na magkaroon ng sarili talaga na, kasi pag lagi siya nagtatrail, umuulan, hindi siya magdiretso ng trabaho niya ba, mahilig talaga siya mag-trail, pero ang talagang trabaho niya is, ano, yung electrician, ano, tapos, ayun na, sabi ko, ganun ba? Kala ko, ano, ulanin lang yun. Kala ko hindi. Pag po ng anak, sinabi niya sa anak niya. Tapos, kinausap. Sabi nila, tumatanda daw sila. Hindi nila isip na magbukid. Sabing ganon. Kaya binibigay na sa amin yung lupa. Bigay lang, nasa tabing ano niyan. Tapos, alam nyo, 1 taon bago na ibigay sa amin dahil dumaan pa yan ng real estate. Ngayon, mahal ang lupa kasi malapit sa estasyon, malapit kung saan kami yung lugar na malapit sa kalsada. Gumamahal yung lupa, dumaan sa sarili, sabi na real estate, ibenta mo na lang yan sa kanila, kami, walang planong bumili. Wala kami pera kasi yung ano maharap namin pares harapan namin medyo maluwag naman. Kung gagawin ko siyang bukid, pwede na yun. Bibili na lang ako ng lupa, isang dump car or dalawang dump car, pwede nang tambakan ng ano at makapagtanim ako dyan. Ano, kaya sumungay. Siyempre, hindi natin masyadong inaano, tayo lang naman ano. Tapos, ayun nga ano. 1 year yata tapos yung nung mga bandang ano na after 1 year na nabigay sa naudot pa nga yan pati ba si mga negative ano ba naniniwala ba kayo dun sa kailangan pala manihimik muna kayo bago mo kasi nagkakaroon ng negative ano ba yung bawa sinabi mo kahit pa kaibigan yung pinagsabihan mo no siguro merong naiinggit ganyan. Naudot yun. Yung pagbigay ng lupa sa amin na umabot siya ng 1 taon. Akala ko wala na. Sabi ng asawa ko, at least, wag na nating asahan. Sabi nga niya na ano, at least, nagsalita sila ng ganyan. Kung ayaw naman na nilang ibigay, wala, okay lang. Ganun lang. After, ano, bago pa naman bago sa sumunod na taon, ng March na yan, September pa na sinabi sa akin, September ba yun? Tapos, March, sumunod na ng March, sabi niya, sabi nung asawa ng mga babae, ako ang nakausap. Dala kasi ako yung parang galing sa munisipyo na ano, sabi niya, gusto mo magtanim ng gulay? Sabi niya. Oo. Sabi niya, alam mo, babago yung bylaws dito sa Japan na kahit hindi ka magbubukid, pwede ka magmay-ari ng lupa. Basta tanim mo lang siya ng gulay. Sabi niya ganon. Tapos, ayun, tapos schedule habi nung ano, nung asawang lalaki, yung kapbahay ko, no. Sabi niya, isasama kita doon sa kooperatiba. Sabi niya ganon. Tapos sabi niya, schedule ko na lang, huwag ka na absent. Tapos sabi niya, magdala ka lang ng seal mo. Siyempre, yung natawag nila yung pirma nila na nakarehistro sa munisipyo, no. Di yun, schedule, ganyan. Tapos, magdala ka ng gantong kasi, may bayad na konting halaga lang. Siyempre, pag-fill up nung ano ba, konting ano lang ba. Gawin niya daw akong member ng kooperatiba. Ayan, di naging member tayo, ganyan. Tapos, dun sa pagpapatitulo na naman. Doon lang pala kami gumastos talaga sa pagpapatitulo. Pero ang lahat ng lumakad ng papel ay yung kapitbahay ko na nagbigay ng lupa. Swerte ng Inday Yuko kasi 1 hektarya kaya yung binigay sa amin. Ano? Kasama na siyempre yung stock room at saka yung garahe.
Bali, naku, naalala ko yung asawa ko talaga, no. Di syempre, nagbayaran, no. I don't know, hindi nagdalang, mas kahit sinabing amin na, pero nagtatanim-tanim ako doon, pero yung asawa ko, never niya dalhin yung mga gamit niya doon, no. Ano naman yun, yung binigay sa amin yung titulo, nakatawa-tawa doon yung asawa ko. On that day, on that time, after nang binigay niya ng titulo at nahawakan ko ng titulo, lahat ng gamit niya, tsaka yung mga sakyan, laga ng gamit niya sa talir, nilagay niya lahat doon sa garahe. Nagawa talaga siya doon ng istante paglalagyan niya ng mga gamit niya. Hakot siya talaga ng hakot. Yun tapos maliit na dyan sa harapan ng bahay namin na stock room. Puno-puno ng gamit niya. Lagay niya talaga doon lahat. Nakakatawa yung asawa ko talaga. Hindi siya nagpahalata nung wala pa sa akin yung titulo. Hindi siya nagpahalata, pero nung kakabigay talaga naman, tuwa siya. Kaya kahit na ulan, ayun, alam mo yung asawa ko, kahit umulan, umaraw, kahit pag walang pasok, napakasipag niya. Kahit gabi, nagtatrabaho pa rin siya, naghahanap siya ng mapagkakaitahan, kahit na 100 laang o 300 piso lang yan sa gulong, ganyan. Yun, no. Yun na, kwento ko na sa inyo. Tibag naman ang asawa ko na kwento ko sa naman. Thank you for watching sa ating video na kung saan-saan ang napupunta. Thank you for watching. Maraming pong salamat sa inyo at sa mga nanonood. Konti lang tayo. Tapos, thank you for watching. Please follow and share. Bye-bye. See you soon again.